Pansit Habab, isa sa mga sikat at kilalang pagkain dito sa probinsya ng Quezon. At nandito nga po tayo ngayon sa Tayabas dahil may nakapagsabi at nakapagkwento sa atin na ang isang tindahan dito na walang pangalan na imagine that, dinudumog at dinadayo ng mga tao. Ito nga po yung Liwag Pansiteria. Mabuhay kayong lahat mga Noy. Siyempre, nandito nga tayo sa Tayabas at nang nasa likod ko na yan ay yung Liwag Pansiteria ni Ate Mila, no? Pag tinanong mo sa mga tricycle driver dito, alam na nila kagad dito dinadala. Talaga nga namang hindi magkandamayo ang tao sa halaga 10 piso. Alamin natin ang istorya niya. Samahan nyo ako, huwag kayong bibitiw. Let's get it on! Ate Mila, mabuhay ka. Nakita ko pansit na kung tawagin ay habhab, no? Opo. Ang iyong negosyo. Kailan mo inumpisahan ito? Noong pong 1997 pa po. 1997. Tapos itong pansit na to dito na sa bahay talaga, sa harap ka nakikita. Oo. Nag-umpisa po kami sa 1 kilo lang. 1 kilong pansit yung habhab? Oo. Tapos naparami mo. Ngayon ba, Ate Mila, ilang ano na yan? Nakakailang ka ng sabihin natin kilo? Ano na average? Basta po 70, 60 gayon po sa araw-araw. 70 to 60 kilos a day. Wow, araw-araw ba bukas ang ating tindahan? Araw-araw po. Minsan po Lunes kami bakal rest day. Pero madalang naman po talaga po kami araw-araw. Okay. And then, anong oras yan kung sakaling may bubisita rito? Alas 6 po meron na. 6 to 6 po na umaga hanggang hapon. Itong presyo, Ate Mila, doon ako natuwa eh. May 10 piso yung kay inyong pansit habab, no? Sa halaga ba niyan 10 piso na yan, sa tingin mo, kumikita pa? Kumikita po, di kaunti na lang po sa mabilisan na lang po bang proseso. Ayun. Ito naman, Ate Mila, noong 1997, yung timplada ba nito, wala kang binabago, ikaw talaga nagluluto? Ang nagluluto po yung asawa ko, namatay po ay nito lang 2018. Okay. Pero may tinuruan po siyang magluluto. Kaya ito yung timplada ng inyong husband. Kuitaka na lang po, basta pag inilagay na po, matik na po, nandun ang lasa. Isa pang kakaiba sa tindahan natin, Mila, no? Ba't wala siyang pangalan? Ay, wala. Ay, kilala lang po, pag sinabi sa liwag, ay liwag po. Liwag talaga. Pag sakay po ng tricycle, sa liwag, alam na po. Kaya pala wala kang karato, wala man lang signboard na ito yung Liwag na Pansiteria o something, no? Wala po. At saka yung nakaka-amaze pa, no, ate, yung pagtitinda nyo, hinahagis yung itlog tsaka yung atay. Atay yung tama nakalagay, no? Atay manok itlog po. Hinahagis nyo yun talaga. Noong una po ako nakapagsanto, kahit po ako di nakatay, nakipag-usap ako sa customer na ganyan po. Talaga? Ngayon nga lang po ako na mahinga na simula po namatay ang aking asawa. Gwapo ba ako na parang narayuwa. Ayun. Ako po'y takot at solo na nga po ako. Yeah. Alam niyo mga Noy, mga kaakay, kilala sila Ate Mila, hinahagis yung pansit habab sa ere, sinasapo. Siya po yung gumagawa, no? Kaya lang, Ate Mila ngayon, hindi mo na talaga na ano siya, no? Dahil nga may asma kapatid, no? Ano po, kaya naman po kahit sa lang po ako nagkasma, pag po ba ako napagod, ako yung upuhin, siyempre po may customer, nakakaya naman po. Ayun, siyempre kasama ang dasal natin ni Ate Mila na lahat siya ay mawawala, gagaling, no? Ito Ate Mila, yung 1997 na yan na pag-uumpisa mo, so far naman, itong pagtitinda ng pansit habab dito sa Tayabas, Quezon, ano ang naging naidulot sa pamumuhay natin? Ay, okay naman po, dahil kami po talaga nagsimula, talagang wala po, kahit kaldero lang, nakiram ka po. Ay di, ito po, nakapagpaaral po ako ng anak, lahat po nakagraduate po ng college. Ang galing. Tapos po, nakapagpundar din po kami ng bahay, gano'n. Wow! Ito po yung dahil dyan sa pansit. Dahil lang po lahat sa pansit. Ang galing, ha? Ngayon, Ate Mila, bukod sa presyo siguro na 10 piso, kung sakali may pumunta po rito mga kababayan natin, no? From Manila or anywhere else. Bisitahin ng Tayabas, Quezon, pumunta kay Ate Liwag, no? Itong kanyang pansit. Ano ang aasahan nila sa pansit habab ni Ate Mila? Ay, ganun pa rin po. Basta, pag po akong nandiyan nagsaserve, ay okay po. Kumbaga, gawa ko ba na ano, yung po aking mananando, kaya di kumbaga, sabi ko ay, pag marami pong customer, sabihin mo, bayad muna. Ayun. Dahil po ang dami po ba, ay minsan ay hindi po naaantindihan na. Ay, minsan po, ay di masapagan na, pag-review kami ng CCTV, sabi ko, marami rin pala. Isa lang Ate Mila, habol ko na lang na tanong, yung madami kayo parang mga lumpia-lumpia, ano? Oo, lumpiang ubod po. Yung ubod ang ginagamit, no? Hindi togi ang ginagamit, Ay, hindi po ubod po. Simulat sa pool po kami. Ano, ubod ng nyog? Oo, na ginagayat po.
Naku, isa-isa mapupuntahan nyo. Naku, Ate Mila, hindi ko na masyadong papakabahin ng interview natin. Maraming salamat sa oras. Ay, tikman ko na ito ngayong pansit habhab. Ay, salamat po. Liwag ang pangalan. Kung pagtatanong nyo po at nandito kayo sa Tayabas, Quezon, sabihin nyo lang Liwag Pansiteria. Wala po kasi talagang signboard itong tindahan ni Ate Mila, pero grabe, nakaka 60 to 70 kilos ng pansit habab. Yung noodles po yun, na parang malutong, yung parang binake yan. Imagine that kung gaano karami. At tingnan nga naman natin yan, no? Basic po, mga Noit, mga kakain natin. Ang pansit habab, halos wala siyang gulay, no? Itlog, tapos atay ng manok, ayan po yung nakalagay. At ito nga yung habab na pansit na isa rito sa sikat sa mga Quezon, no? Dito sa bayan nila, itong pansit na ganito. Hindi talaga dapat mawala ang suka na ganitong klase pag kumakain ka ng pansit habab. Solid talaga. No wonder, yung mga kababayan natin dito sa Tayabas, no, nakikita mo, maging sa ano po, Karatig Bayan, Lokban, mga kabahayan, parang kumbaga sa Manila, ito yung maraming pares, di ba? Dito naman sa Quezon, ang dami namang ganito. Yung mga bahay, binubuksan lang yung bintana at nagtitinda na pang ganitong klaseng pansit, yung habab. Murang-mura, 10 piso yung pinaka cheapest nilang serving ng pansit habab dito kay Ate Mila. At syempre, meron silang itong klase na lumpia. Sa atin togi ang nilalagay. Sa kadahilanan po, ang Quezon ay mayaman sa agrikultura ng coconut. Lumpiang ubod ang meron sila. Yung sa anyog po ito, yan ang tinitinda nila dito. Naharap ba? Pangkahing nga sa ba? Natin. Pero good. At syempre, additional pa-partner ng mga Tayabasin, ang lumpiang Shanghai dito sa pansit habab. Grabe. Ako po ay pag nababalik dito sa Tayabas, talagang hindi nakakalimot na kumain ang mga nagtitinda ng pansit habab. 1997 pa nang umpisa ni Ate Liwag itong kanyang pansitan, no? Isang inspirasyon na naman po ang ating nasaksiyan at natunghayan na episode. Dahil kapag patapos ng pag-aaral, nagkaroon ng mga ari-arian, ito nga po, pansit habab. Sabi niya nga sa akin maliit lang ang kita pero nadami naman na kumakain, ganun din naman at nakaka-survive. Siyempre, sarap ng atay, nakain ko yung sarap. Gusto ko pong pasalamatan siyempre si Ate Mila Liwag, no? Sa mga kasama niya dito sa bahay na tumutulong sa kanya dito sa pagtitinda. Ito pansit habab. Thank you rin sa Department of Tourism ng Tayabas, siyempre, no? Pagsama sa atin all throughout dito sa Tayabas, sa pamamasyal natin dito. Ayan, sarap talaga ng lumpia siya ngayon ni Tubod. At nagko-compliment. Siyempre, hindi ko makakalimutan ng ating butihing Mayora, Mayor Lovely Reynoso. Maraming salamat po sa inyong opisina, sa lahat ng bumubuo ng inyong yung municipality, no? Yung sa munisipyo. Ang sobrang lahat ang babait, nakakatuwa. Babalik-balikan mo talaga ang Tayabas dahil sa kanila. Maraming salamat. Mabuhay kayo lahat, mga Noit, mga kakain natin dyan. Siyempre, Akay ni Sol Facebook page, pakita lang natin. Huwag natin kalimutan ang ating TikTok account, ang ating YouTube channel, at ang ating Instagram. Siyempre, pagpasensyahan at paunawa po sa ating medyo background noises because andito nga tayo. Ito po yung kainan na nasa kalsada na naman at talaga nga namang dinudumog, dinadayo ng mga tao. God bless you all. Mabuhay po kayo. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Dex. Pagmamalo. Bye-bye. Kain tayo.